Maraming salamat sa inyong lahat dahil umabot na tayo sa 1 subscribers para sa mga nais mapanood ang buong paliwanag ng aming palabas na Never Say Die. Huwag kalimutang mag-subscribe at manatiling kasama namin. Sa mundong puno ng kasinungalingan at panlilinlang, ang pinakadelikadong kaaway ay hindi palaging may hawak na baril. Madalas, siya ang taong pinapasok mo mismo sa iyong buhay. Gabing iyon, dahan-dahang lumapit ang takot kina Joey, Gino, at Major Delgado. Nais nilang tumakas, ngunit lalong humigpit ang hawak ng makapangyarihang sindikato. At ang pinakanakakatakot na kaisipan, marahil ang pinakamalapit nilang kaalyado ang tunay na taksil. Mula pa sa simula, malinaw na hindi ito simpleng laro ng taguan. Isa itong tahimik na digmaan, kung saan bawat hakbang, bawat salita ay maaaring magdala ng kamatayan. Kahit sa mga pagpupulong sa istasyon, halata na may mga ayaw na may sinumang konektado sa sindikato. Ngunit wala ng atrasan. Nagpasya si Miguel Delgado na dalhin ang lahat sa isang safe house, isang lugar na lampas sa abot ng kaaway. Ngunit sa mga kwento, ang safe house ay madalas simula ng pagsabog. At iyon mismo ang nangyari. Habang ipinaliwanag ni Miguel ang kanyang plano, hindi lahat ay sumang-ayon. Ang hinala, takot, at pagod ay bumigat sa kanila. Ilang araw na silang hinahabol ng anino ng sindikato. Gayunman, nanindigan si Miguel. Para sa kanya, mas ligtas na protektahan ang pamilya nang magkakasama kaysa hayaang sila'y maging hiwa-hiwalay na target. Ang pinakamahirap, habang ipinaglalaban ni Miguel ang kanilang kaligtasan, lalong lumalim ang ugnayan ni Joey at Gino. Si Gino, direktang konektado sa sindikato, maaaring maging susi sa pagbagsak nito o dahilan ng kanilang kapahamakan. Lalong naging komplikado ang lahat. Sa safe house, pansamantalang nakahanap ng ginhawa ang grupo. Sandali, tila malayo ang kaguluhan. Ngunit hindi hinayaan ni Miguel na malunod sa emosyon ang kanyang pag-iisip. Agad niyang ipinagbawal ang paggamit ng telepono, internet, anumang signal na maaaring maglantad ng kanilang kinaroroonan. Alam niyang hindi ordinaryong kalaban ang sindikato. Hindi ito natutulog, hindi tumitigil, hindi nagpapatawad. Para sa mga mas bata, tila retreat lamang ang safe house. Nagbiro, nag-explore, at nakabangga sa mahigpit na survival rules ni Miguel, sina Andrew at Troy. Ang halong pakikibaka at kabataan ay lalong nagpasidhi sa kwento, sapagkat sa pagitan ng kaligtasan at pagtataksil, naroon ang tunay na pagsabog. Sa gitna ng panganib, may mga magagaan na sandali, hindi pilit, kundi natural na pahinga bago muling sumalpok ang realidad. Pinakatampok ang eksena sa kusina. Sa simpleng lutuin, lumabas ang tunay na emosyon. Tahimik si Gino, ngunit sinikap niyang magluto ng adobong manok. Bakit? Dahil nais niyang mapasaya si Joey at patunayan ang sarili kay Major Delgado. Malinaw ang kanyang intensyon. Samantala, sinubukan ni Troy na magpatawa kahit halos masunog ang kanyang niluto. Ang kanyang linya, Pinoy inihaw with a touch of American, ay nakakatawa. May kumpiyansa, kahit sunog ang ulam, ngunit sa likod ng biro ay insekuridad. Unti-unting nagiging bahagi ng pamilya si Gino at naramdaman ni Troy na siya'y naiiwan. Tahimik si Joey, ngunit malinaw na siya ang sentrong emosyonal. Lahat ay nais siyang protektahan. Lahat ay nais ang kanyang atensyon. Ngunit lumalalim ang kanyang pagod, hindi lamang pisikal, kundi mula sa bigat ng sitwasyon. At dumating ang pinakamahalagang sandali. Habang sabay-sabay silang kumakain, lumabas sa balita ang pangalan ni Lisa De Leon. Wanted, possibly connected to the drug syndicate. Biglang bumigat ang hangin. At naging malinaw, hindi na ito simpleng laro ng pagtatago. Opisyal na silang hinahabol. Maaari mong tuklasin pa ang pasanin ni Joey, ang loyalidad ni Gino, ang pamumuno ni Miguel,
o ang revelasyon ni Lisa De Leon na nagbago ng laban mula sa pagtakas tungo sa pangangaso. Isang miyembro ang nagdeklara, kailangan alisin ang mga salot sa organisasyon. At sa listahang iyon naroon sina Gino, Delgado at Lisa. Mula roon, naging malinaw, hindi na ito tungkol sa negosyo, kundi personal na laban. Habang papalapit ang panganib, lalong lumitaw ang tunay na damdamin ni Gino para kay Joey. Ang kanyang maliliit na kilos, pagtimpla ng mainit na tsokolate, pagbabantay sa kanya kapag nilalamig, tila walang halaga sa iba, ngunit nagbunyag ng lalim ng kanyang emosyon. Dito, nagsimulang maghalo ang tawa, takot, pagtataksil, at pag-aalaga. Bawat sandali ay pahiwatig ng paparating na pagsabog. Ito ang pinakamasakit na mga kwento, sapagkat dama mong maaaring walang masayang wakas. Si Major Delgado ay hindi lamang ama, kundi sundalo. Alam niyang may taksil sa kanilang hanay, isang taong tahimik na nagmamasid, at isang trahedyang naghihintay na sumabog. Kaya habang ang iba ay nagpapahinga, siya ay tahimik na nagbabantay. Sa ganitong mga kwento, ang katahimikan ay hindi pahinga. Ito ay babala. Sinubukan ni Joey na magpahinga habang binabantayan ng pulis sa labas. Ngunit maging sila ay hindi panatag, alam nilang maaaring lumitaw ang mga kaaway mula sa anino anumang oras. Ang pinakanakakakilabot na sandali ay dumating sa isang misteryosong tawag sa telepono. May buhay na nasa panganib, may naghahanap ng paghihiganti, at may parusang paparating. Naging malinaw, hindi na ito simpleng operasyon ng pulisya. May mas malalim na misteryo, mas malalaking pangalan na konektado sa sindikato. Maging si Delgado ay maaaring hindi alam ang buong katotohanan. Habang lumalalim ang gabi, lumitaw ang emosyon. Pinilit ni Andrew ang kasayahan. Itinago ni Troy ang kanyang insekuridad. Unti-unting nilalamon ng takot si Joey at lalong nahulog si Gino sa kanya, kahit alam niyang maaaring siya ang dahilan ng kanilang pagbagsak. Ang kwentong ito ay hindi lamang tungkol sa krimen. Ito ay tungkol sa tiwala, pagtataksil, at mga pusong napapalibutan ng dilim. Habang pinagmamasdan sila sa loob ng safe house, mapapaisip ka, ligtas ba talaga sila o dito magsisimula ang kanilang pagbagsak? Sapagkat sa mundong ito, hindi lahat ng ngiti ay mula sa kaibigan, at hindi lahat ng pag-ibig ay nananatiling tapat. Ngayon, lumilitaw ang mga tanong, tunay bang mahal ni Gino si Joey o ginagamit lamang niya ang emosyon upang makalapit kay Delgado? Kung ikaw si Joey, magtitiwala ka ba sa isang taong konektado sa sindikato? At kapag sumabog na ang lahat ng lihim, sino ang unang guguho? Greg, Regina, Aldrin, o isa pang tao sa loob ng safe house? Salamat sa pagsubaybay sa masidhing pagsusuri na ito. Sa susunod na talakayan, mas sisilipin natin ang mga lihim na unti-unting pumupunit sa pamilya at sa sindikato. Hanggang sa muli, ingatan ang iyong puso at tandaan, sa mundong puno ng anino, ang pinakadelikadong lihim ay madalas nakatago sa taong akala mo'y pinakamalapit. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe sa Series Explained PH channel.